Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Ay, kamusta naman ang lahat ng ating mga Papa Drivers? O, diba? Na nakakaloka ng mga naiipit sa traffic. Well, ganyan talaga kapag ayaw mong mapadalhan ng love letter mula sa mga MMDA. Oo, diba? Sumunod na lang tayo sa batas trapiko. Diba? Wala naman din tayo magagawa. Sunod na lang kaysa alam mo yun, magpatong-patong yung 1,000 fine, 1,000. Magulat kayo, 10,000 ang babayaran nyo sa fine. O, diba? Hindi rin nyo naman pwedeng hindi bayaran yan dahil hindi kayo makakarenew ng pagpaparehistro ng sasakyan. Yung mga lisensya nyo, yung mga dating 10 years, mapa 5 years na lang kayo. Pero kung alam mo yun, sobrang violation, 3 years na lang yan. Nakakaloka. Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Sama kayong panig ng Metro and Mega Manila sa magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course on YouTube channel ng Energy FM. Hello Philippines and hello world! Hello sa inyo. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora na ngayon ay namamaga. Nagmanas. Well, eto na ang baklita sa Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga po. Nako, diba? Siyempre, gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga panggalalong-lalo na, diba? Sa may Nepa Q-Mart. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ayan. Magandang umaga sa lahat pa rin po ng mga naghahanap buhay dyan. At syempre sa lahat pa rin ng mga dumadaan na mga naglalapirot lang ng paninda pero hindi naman bumibili. Diba? Minsan nagagalit yung mga tindera kasi yung isda, diba, ilalapirot-lapirutin. Tapos ang ending lalayasan. Sabihin ng tindera, wag mong lapirut-lapirutin yan. Hindi yan noches. Noches! Diba yung mga ganyan? Diba? O kaya yung yung mga prutas. Diba? Magsaprutasan. Wag mong himas-himasin yan. Hindi. Yung mga ganon, yung mga galit na tindera. Hello po sa inyong lahat, mahal ko kayo, diba? Naway kayo kumita ngayong araw na ito para, alam mo yun, maging masaya ang inyong araw. Well, anyways, nako, eto na ang ating second chika for today's video. Nako, eto na nga. Mainit na pinag-uusapan ngayon dahil ang transformation nga naman ni Shaina Magdayawa. Diba? From long heradang black hair, ngayon short hair na siya na medyo blondie na ang pega. Pinagpipiestahan nga ngayon ang larawan nitong si Shaina Magdayawa sa social media na parang sinasabi ng mga tao ang bad new. Grabe. Parang, ito ba ang real life Senyora Santibáñez? Nakakaloka. Itinatag siya na parang sabi niya, ito pala si Senyora. Kung din po sa mga hindi nakakaalam, si Senyora po ay isang karakter sa online world na mga dumadaot-daot ng artista. So dahil dito sa naging itsura nga nito, 'di ba, Edmar Regala, 'di ba yung sinasabi nga ng mga tao dahil nga sa itsura nga niya, sabi nga niya, bakit naman pineg niya si Senyora? So siya na ba ang kumakatawan? Ibig bang sabihin nito yung mga billboards ng Senyora Santibáñez nito? Ay, alam mo yun, patotohanan na siya. Grabe kayo kay Shaina. Sabi pa nga ng ilang kasi may mga anggulo na kasi nga, alam mo yun, ganyan yung itsura ni Shaina nung nagkaroon ng media conference, itong Sins of the Father, na kung saan nga naman, alam mo yun, na malapit na natin siyang mapanood sa Kapamilya Channel at sa iba't iba pang mga platforms, sa kung saan nga naman siya nagbibida na kasama niya doon si Jessie Menjola, si Gerald Anderson. Yun ang gagawin nilang teleserye. Sabi ng ilan, parang teka sandali, mukha yatang medyo, sabi ng ilang netizen na, yun ang pinagpipiestahan nila. Grabe kayo talaga na
parang ang tita-tita na daw ng look ni ni Shaina dyan sa kanyang pineg na blandina. 'Di ba? Parang sinasabi nga ng ilan ng mga tao na parang hindi na bagay sa kanya yung mga leading roles, parang bagay daw sa kanya na maging nanay or tsahin dyan ni Jer. Hoy, grabe naman kayo. Huwag kayong ganon, hindi ba? Well, yun nga, sabi tuloy ng ilan, ewan ko ba naman bakit kailangan yung pagsabihan niya na kailangan talaga sasabihin nyo talaga sa mga tao. Bakit kamukha niya dyan si Senyora Santiban? Doon ako natawa. Grabe naman kayo, diba? Kasi nga ang pinipeng. Baka naman kasi for the new look or baka naman dahil sa karakter na kanyang ipoportray doon. Kaya ganyan blandina short hair siya, diba? Baka naman ang kanyang karakter doon sa Sins of the Father ay isa siyang, alam mo yung mayamang pamilya na, alam mo yun, na medyo mga api ng bida, ganyan. Api ng bida. Parang ang ganda niya. Nagpablandina, mga api lang pala ng bida. Hindi naman siguro. Pero yun na nga. Ako nagagandaan ako. Pakita nga natin ulit, Toby. Diba? Ang ganda niya kaya. Kasi kumaga parang fresh start, new look, diba? Kasi nasan, diba? Yung itsura niyang ganyan, sino magsasabi? Sino nagsasabi na nang-aaway si Senyora Santiban? Hindi, charot lang. Hindi, ang ganda niya dyan, in fairness. I love the hair, the look, diba? Na mas bumata siyang tignan, diba? Kumpara naman dati na black hair siya na medyo, alam mo yun, minsan long hair siya, minsan, diba? Yung mga ganyan. Pero ako, I love the hair. I love the new look of Shaina, diba? Baka naman din talagang binagay nga, ulitin ko baka naman kasi binagay yung itsura nga sa role na kanyang ipoportray dito sa Sins of the Father. Huwag kayong ano-ano dyan, ang perfect nyo, grabe. Kung makaano kayo kay Shaina, diba? Ano siya, may pampagupit, may pampakulay ng buhok, diba? Ikaw, ang aga-aga pa, nag-half day na ang conditioner mo na naman. Diba? So, nakakaloka. Ay, nako, diba? Wag naman natin basta lait-laitin. Baka naman kasi, diba? Alam mo yun, yun yung feel niyang ang ganda-ganda niya. Lahat naman tayo may mga ganong aspeto sa buhay, di ba? Na meron tayong ginagawa talaga sa ating mga sarili na feeling natin ang ganda-ganda natin na hindi kaaya-aya sa inyong, alam mo yun, paningin. Kung naiinggit kayo, di ba? Bakit hindi kayo magpakulay din ng pink, di ba? Ng violet, ganyan. O kaya ng mga parang orange na buhok. Tapos bubunutin na kayo sa perya. O hindi kayo sisiw. Charot lang Uy, hindi ko inaano yung mga may kulay na gano'n Kasi 'di ba, meron talagang nagpapakulay ng gano'n yung kulay green, yung kulay 'di ba? Yung mga gano'n Hindi ko sinasabi mo kasi lang sisiw sa perya, 'di ba? Pero kasi syempre, alam mo naman tayo, Pinoy, pag nakita mo kaagad yun, 'di ba? Yung kaagad yung maiisip mo. Kahit ang ganda-ganda, 'di ba? Kaya nga yung iba kahit pa nagkakanda-uban-uban na, hinayaan na lang nila kasi uso yung ganong ash, 'di ba? Kasi magpapakulay ka ng ganon, yung puputiin mo yung buhok, 'di ba? Ang sakit kaya sa anit niya. Tingnan niyo yung nangyari sa akin. Nasobrahan ng bleaching. So magadag ang anit, kaya tignan mo, 'di ba? Anyways, ako yun lang naman. Ang tabayanan pa rin natin, kahit anong gawin nila to Shaina magdayo, wag mong pansinin tong mga basher na to, diba? Sabi nga nila, itong mga basher na to, tanlalait sa'yo, naiinggit lang yan sa new look mo, diba, te? Ganyan. Project it, diba? Sabi nga nila. Kung alam mo naman na nagagandahan ka, bakit di mo naman i-flaunt din ang sarili mo? Keber! Kasi kahit naman may gawin ka maganda, kahit anong gawin mo din, may sasabihin at sasabihin ng mga tao, diba? Pinoy tayo Pinoy, 'di ba? Hindi sino ba namang hindi nang lait, 'di ba? Sino ba naman yung pag tinignan mo yung isang tao, kahit tignan mo lang, kahit hindi ka magsalita, makipagtitigan ka sa kapwa mo Pinoy. 'Di ba? Alam mo kagad may mga cloud sa utak. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. So, hayaan na lang natin kung trip niya yung ganon, trip niya yun Huwag natin pakialaman na nakakaloka. Pero ang tabayanan pa rin po natin yan, hindi ba? Malay nga naman natin, meron talagang mahalagang role yung kanyang buhok kung bakit nagpaka-blondie. Kasi first time ginawa yun ni Shaina magdayo na magpa-blonde talaga. Full blonde at saka short hair.
'Diba? Actually, nagagandaan nga ako sa kanya eh, 'di ba? Na parang ang class ng gano'n. Feeling ko nga ang role niya doon mayaman na hasyendera na malupit talaga sa mga Ganun talaga yung look pag sabihin sa akin ng mga blandina, "Hoy, grabe ka, nilahat mo naman ng mga malulupit." Hindi, bumagay naman sa kanya. I love it. Shaina, go ka lang dyan. Hayaan mo yung mga tsuserang inggiterang frog dyan. Alis ikaw, sabihin mo sa kanila may buhok. Ako nga, wala eh. Ako nga din, di ba? Magpakulay din kaya ako ng anit. For a change. Hindi na buhok yung kukulayan sa akin. Anit. Mananaways ako mga pangga. Maraming salamat po sa inyong paggantabay at sa pagsama sa akin. Bukas po, kapag humimpis na po ang maga ng ating pambansang akab, makakasama na natin siya bukas. Well, in the meantime, mga bangga, muli po ako si Kapitana Sigsa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. We are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo.